Magandang umaga! Nag-almusal na ba ang lahat? Ito guys, marami nang ganap ngayon dyan sa Pilipinas. So, nagsama-sama ng putla ng labi ko. Walang makeup to guys ha. Walang makeup! As in. Diba? Ayun guys, maraming nangyayari na ngayon dyan sa Pilipinas. Focus sila ngayon kay kay Pastor Apollo Kibalay. So, yun, pinapa-attend talaga nila sa hearing sa Senado at saka sa Congress si Pastor. Ngayon, syempre, si Pastor, marami siyang kondisyonis. 17 ang kondisyonis ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi niya kay Risa, sagutin mo Risa daw ang papayag daw si Pastor Kibuloy kung papayag din si Risa na i-safety siya. Siyempre, yung seguridad niya, number 1 ang seguridad niya. Mag-a-attend siya. So, isa yan sa kondisyonis. Tapos, sagot daw ni Risa yung pagkain niya. At saka yung hotel na tutuluyan sa Maynila. At saka yung gasolina ng jet plane ba yung jet plane yung ni Pastor Kibuloy. Hindi lang ako sure. Pakikorek nyo na lang ako guys. Tapos, ano pa yung mga kondisyonis ni basta maraming kondisyonis si Pastor Apollo Kibuloy kay Riza Hontiveros at saka kay PBBM ng number 1 dyan yung seguridad niya. At saka dapat daw, sagot din ni Riza ang gastos sa mga kasama ni Pastor Apollo Kibuloy. Dami-dami nun nila, di ba? Sige rin, dadala din daw si pastor ng sarili niyang witness. Grabe guys, grabe na talagang nangyayari. So ayan, ang pinaka nakakatuwa talaga dyan guys is yung prayer rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Dami-dami nila. So ngayon, hindi lang yung Kingdom of Jesus Christ ang mga member ng Kingdom of Jesus Christ ang nandoon. Nagsama-sama na ang DDS at saka member ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi lang yun, mga lumad. Saka may mga kapatid nating Muslim. So ramdam na talaga nila guys yung hindi magandang pamamalakad ni PBBM ngayon. Saka guys, alam nyo, manood kayo kay Bisdak Pilipinas. Nandun kasi sila ngayon sa Davao. So, pumasok sila sa, Glory Mountain ni Prayer Mountain ba yun? At sa Prayer Mountain at sa Glory Mountain. Basta maraming si Kibuloy doon sa, sa Davao. Ang ganda! Sobrang ganda! Nag-google ako. So, sabi ko, kaya pala na pag-interesan ng mga ahas na sa gobyerno tong mga properties ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi ang ganda talaga guys, parang alam mo, yung pag nandoon ka, parang feeling mo na sa Europa ka. Sabi nga ni Maharlika, mala Europa daw talaga yun, nung nakita niya. Ako sinerge ko din, napasearch din tuloy ako guys. Tapos, alam mo yun, nung nakita ko, nanood ako ng vlog ni Bisdak Pilipinas. Kasi si Bisdak Pilipinas sa Davao ngayon, kasama nila ni Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ. Inikot niya yung Prayer Mountain. Sobrang ganda, nakakamangha, ang gaganda ng mga bulaklak, ang linis-linis ng paligid, ang ganda ng bahay. Alam mo yung kulay ng bahay, mapapamangha ka talaga. Pero guys, kung hindi nyo makita yung vlog hindi nyo makita yung vlog ni Bisdak Pilipinas, mag-google kayo guys. I-google nyo Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Sobrang ganda, mapapamangha kayo. Ngayon ko lang nga nalaman yan eh. Oh, 'di ba? Pinasikat lang din nila ni Riza Hontiveros
si Pastor Kibuloy. Pinasikat lang nila yung Kingdom of Jesus Christ. Hindi ko kaya alam yan, na may mga ganyan pala si Pastor Apollo Kibuloy. Ang alam ko, pastor lang siya. Nagaano siya ng, namamahala siya ng mga miyembro niya sa iba't ibang bansa dahil pastor siya. Yun lang ang pagkakaalam ko. Pero hindi ko alam na ang ganda-ganda pala ng mga properties na hawak niya. Nakakamangha. So, yan talaga guys. Pagka ikaw yung nasa taas, susungkitin at parang mangga lang, susungkitin at susungkitin ka para malaglag ka. So, ganun yung ginagawa nila kay Pastor Apollo Kibuloy ngayon. Ako, hindi naman natin talaga alam, no, kung ano talaga yung totoong nangyayari dyan, kung ginawa ba talaga. Hindi naman tayo dapat humusga kay Pastor Apollo Kibuloy kasi wala pa namang, kumbaga hindi pa naman siya hinatulan no? Kasi mahahatulan, kapag nahatulan siya, dyan natin malalaman kung totoo talaga na ginagawa niya. Kaya nga hinahamon nga niya si Risa na doon magsampa sa korte ng kasi doon niya harapin. Kaya lang, itong si Risa, gusto niya gagamitin yung power niya dyan sa Senado. O ngayon, Risa, pati yung mga kahihiyan mo, kinalkal na tuloy ng ng mga kakilala mo. Na, totoo ba na nagkaroon ka ng bit ka? Sabagay, personal na naman ni Senator Risa Hontiveros yan. Kumbaga niya yan pinagdadaanan niya rin sa buhay niya. So, wala tayong pakialam dyan. Personal na niya na, personal na niya na problema yan. Pero, sana lang, Senator Risa Hontiveros, bago ka humusga sa ibang tao, linisin mo muna yung kalat mo, di ba? Yung wala kang bahid ba? Lahat naman tayo may mga pinagdadaanan, hindi lang naman si Senator Risa Hontiveros. Pero, pagdating sa mga ganyan kasi, bago ka maghusga sa kapwa mo, dapat malinis na malinis ka. Sinabihan mo hinusgahan mo kaagad si Pastor Apollo Kibuloy na rapist at saka nangmumulest siya. Yung feeling nyo na talagang totoong ginawa ni na napatunayan nyo na. Di ba? Ginagamit nyo lang yung yung power nyo diyan sa Senado. Ito naman, loto na naman. Minanalo na naman ng loto. Buisit. Na ubusin na talaga ni Milyonaryo Robles yan Wala na. Bago sila bumaba, simot na ang kaba ng bayan. Simot na ang pondo ng PCSO. Biro mo linggo-linggo may nananalo. Imposible talaga yan. Dito nga sa Taiwan, wala nga ganyan. Bihira lang kami nakakarinig yung may nananalo sa loto. Tapos dyan, linggo-linggo. Aba, sobra ka na, milyonaryo Kakagigil ka na. Talagang iloloblob mo talaga kami sa kangkungan kaming mga Pilipino Tapos kayo, magpapakasaya, magpapakasarap sa pera namin. Grabe susunod na linggo na naman may mananalo na naman. Abangan namin yan. Hinahakot nyo na yata yung pera namin sa sa ibang bansa Grabe kayo Napaka nyo. Ngayon, unti-unti nang naglalabasan yung yung mga taong nagdadaig. Biro mo sa prayer rally, alam nyo ba guys, sa prayer rally, hindi lang Kingdom of Jesus Christ ang mga nandoon. Nandoon ang mga mabigati na mga attorney na hindi kinaya ang kasakiman nitong gobyernong ito. Patulad kila Attorney Vic, Attorney Trixie. Sino pa? Mga bigati na mga attorney, sila ni Attorney Harry Roque. Isa pa yan. Si Attorney Topacio. Attorney yung isa, yung attorney na ni Tatay Digong. Nakalimutan ko na. Sal Panelo. Mga bigati na mga attorney to guys, hindi basta-basta. Tapos doon makikita mo, nagsasalita na yung mga natin, mga
kapatid nating Muslim, kapatid nating mga lumad, nakakaawa sila. Sila na mismo, ramdam na talaga nila ang bigat. Ang bigat ng buhay dahil sa pagtaas ng presyo, lalo na ang bigas. Number 1 kasi sa atin guys, yung bigas eh. Kasi tayong mga Pilipino, masarap tayo number 1 sa atin ang bigas. Di ba rin ang tuyo ang ulam basta may kanin. Solve ang Pilipino. Solve ang tiyan ng nating mga Pilipino. Di ba? Ang agriculture, wala man lang tayong nagpalit na si PBBM ng tagapamahala ng agriculture. O ano ngayon? Wala. Nagdadaing ang mga magsasaka. Anong sabi ng Department of Agriculture? Hindi nila matutulungan ang mga magsasaka. Wala talaga. Hanggang kailan kaya tayo magiging ganito, guys, no? Kung hindi tayo magsasalita ng mga Pilipino, hindi natin ilalabas kung ano ang mga hinaing natin, mananatili tayong ganito. Kaya sana lang mag-speak up na kayo. Sabay-sabay tayo. Kahit katulad sa akin, kahit mga walang kakwenta-kwenta yung mga pinagsasabi ko. Pero may laman. Pero, sinasabi ng mga iba, baka walang kwenta yung mga sinasabi ko. Pero pag narinig nila yan, dagdag na yan impact doon sa mga magagaling nating vlogger na nakakaalam talaga sa totoong nangyari dyan sa gobyerno. Saka, dito ako sa ibang bansa, ramdam ko rin yung bigat kasi alam nyo kung bakit. May pamilya ako dyan sa Pilipinas, pinapadala naman ng pera eh. Yung sweldo namin, ang laki na ng tapyas dahil sa laki ng presyo ng bigas. Bukod pa dyan, tumataas pa yung mga bilihin. Suporta sa mga pamilya namin dyan. Imbis na ang sweldo namin, may natitira pa kaming kakarampot. Hindi na, nasama na doon sa budget kasi dumagdag eh. Dumagdag yung budget. Alam mo ba yun? So, yan. Tapos, ayun, si PBBM, pa-travel-travel lang, no? Ang rason niya is, nag-ano siya ng magiging investor, pero puro lang pala engagement lang yun. Nakakahiya ang mga Pilipino. Nakakahiya ang mga, hindi, no. Sorry. Nakakahiya ang mga, mga nakaupo sa gobyerno, mga walang kwenta. So, dapat tayong mga Pilipino, guys, sama-sama tayong magsalita, sama-sama natin silang durugin. Kasi, hanggat hindi tayo magsasalita, uulang tayo, tango ng ganyan, walang mangyayari sa atin, guys. Talagang, gaganunin nila tayo, yung mga nakaupo mismo sa gobyerno. Sila mismo yung magbibigay ng hirap sa atin. Kasi sila yung mga magnanakaw eh. Yung pera, yung kaba ng bayan, hindi nila nilalaan sa tamang, sa tamang pagkakagastusan, sa tamang paglalaanan para sa ating hindi ko nga lang mabagyan, no? Mga ganyan sa mga instructora ba yun? Hindi ko talaga yun mabanggit, guys. Kahit nabasahin ko siya, nahihirapan akong bigkasin. Sa natin, sa mga proyekto dyan sa Pilipinas. Pagpapalago ng proyekto natin, pagpapalago ng mga ekonomiya. Yan. So, sabay-sabay tayong pero ngayon guys, araw-araw na silang nagrarally, suportahan natin sila. Kailangan nating manood tayo ng mga live nila, mag-comment tayo doon ng mga gusto nating sabihin na nakakagising ng mga kapal ng mga pagmumuka nila. Ganun dapat. Huwag lang tayo magmura. Kasi, syempre, hindi naman maganda yung magmura tayo. So, ang gagawin lang natin, mag-comment tayo doon sa mga live ng mga vlogger. Kung pwede lang, i-share natin, i-share nyo sa Facebook, kasi sa Facebook yung malawak na para mas malawak kasi ang nararating ng Facebook kasi nandun lahat ng mga Pilipino na gumagamit ng social media na yan. Kaya lang, kapag nalaman kasi ang problema kasi doon guys sa Facebook, kapag nakikita ng mga hinayupak na marami nagko-comment doon, binablock nila yung mga page.
nire-report nila yung mga page kasi yan yung may mga binabayaran sila na para trabahuin yan, mag-report ng mga page. Kaya ako guys, gusto ko man na gumawa ng page para sa ganitong ano, hindi ko magagawa kasi natatakot ako na baka mayari na naman yung Facebook ko. Kasi ganyan ang nangyari sa akin nung nakaraan eh. Nang dahil dyan kay BBM, hindi ko talaga makalimutan yan guys. Nang dahil sa kanya, na-take down yung Facebook ko. Nireport ako ng mga bayarang dilawan at saka yung ano ba yung basta yung nakalimutan ko na yung pinakamalaking page ng news. Kasi doon ako nagko-comment madalas eh. So, nakikipagbangayan ako na, ay, hindi ganyan si Marcos. Mabait si Marcos, ganito, ganyan. Darating ang araw, pag siya ang nakaupo, papatunayan niya sa atin na hindi siya ganun, na hindi ganyan ang tatay niya. Nagkamali pala ako guys. Sinakripisyo ko yung account ko na nandun yung mga picture ng anak ko na baby pa. Tapos yung mga picture ko na dito sa Taiwan, ng mga moment ko dito sa Taiwan, ng mga napasyalan ko, ng mga lugar. Nawala na tuloy. Tsaka nandun yung mga picture ko nung bata-bata pa ako. Wala na akong memorize sa memorize. Sorry. Wala na akong memories sa pagiging kabataan ko kasi nawala yung Facebook na yun. Kahit anong recover ko, hindi na maibalik. So ngayon, nag-iingat na ako. Gusto ko man i-share lahat ng mga ng mga vlogger dyan sa Facebook natin. Hindi ko na magagawa kasi natatakot ako. Baka i-report ako ng mga bayaran dyan ni Butod. Yung mga pinupunduhan ni Butod na mga bayaran. Baka i-report nila na naman yung Facebook ko. Ibang usapan na yun. Ayaw ko na, nakakasayang yung nandun kasi lahat ng mga picture namin. Kaya, hindi ko na gagawin muna. Saka na lang siguro ako gagawa ng page pag bago na naman yung administrasyon. Yung hindi katulad ngayon na nagbabayad ng mga trolls para mag-report ng Ito naman si Facebook naman, dapat iniimbestigahan niya muna kung totoo bago siya mag-take down ng mga Facebook page at saka mga Facebook account. Hindi yung trolls lang ang magre-report, paniniwalaan niya kaagad. Kakainis dito si Facebook, no? Kung pwede nga lang na may iba pang planeta na pwede tayong magamit aside sa Facebook, doon na lang ako, no? Kaya lang, ang mga kamag-anakan ko, mga kaibigan ko, nandun sa Facebook. Wala na tayong magagawa dyan. Yan na lang, guys. Yan lang. Panoorin nyo na lang yung sa akin naman, hindi naman ako talaga kasi itong itong account channel ko is maliit pa lang naman. So, ang inaano ko sa inyo para mas malawak yung magiging kaalaman nyo kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas, guys. Mag-subscribe kayo sa mga vlogger natin na nandoon, katulad kila ni Bisda, kila Maharlika, kila Banatbay, kila Busdada, kila Old School ba yun? Old School, kila pinapromote ko na kayo kay Kabibig. Maglibak-libak lang tayo dyan with evidence. Gusto ko yan. Si Bakla. I love you, Bakla. Sana manutis mo din ako. Thank you. Ayan guys, paki-subscribe na lang ako. Ayaw kong habaan yung ko kasi magluluto na ako. Magluluto na ang katulong at yung alaga ko ay mag-aalmusal na. So, late naman kami nagigising ng alaga ko, guys. So, ganito lang ang buhay namin. Pagising namin, almusal, tas luto ng tanghalian, tas kainin yung alaga ko. Kasi yung amo ko, guys, pagising ko, wala na. Lumayas na ang amo ko. So, kami na lang ni Lulo ang natitira dito. Pagising ko, yun na, warawara na ng konti. Bangag-bangag pa. Joke lang. bangag sa sobrang dami ng tulog. So, yun ang maganda dito sa amo ko, guys. Kasi anli tulog ako. Magigising ako hanggang kailan gusto ko. Kasi dalawa lang kami ng alaga ko.
So, ako na yung ano, sumusuko sa tulog at pahinga. So, ito yung pinakamaganda dito sa amo ko. Napakaswerte ko lang. Sana, humaba pa yung buhay ng lolo ko para ano ko pa, ma-enjoy ko pa tong, ano ko, yung sitwasyon ko na napakaswerte ko sa, ano, sa mga kasamahan ko ng mga OFW, di ba? So, i-embrace ko tong swerte na nasa akin ngayon. Kasi, pag namatay ang alaga ko, guys, lilipat na naman ako ng amo. So, hindi ko alam kung katulad pa rin dito sa nagiging itong amo ko na to. So, handa naman na tayo sa mga ganun. Kasi, ganun talaga ang buhay. Walang permanente. So, ganun lang, guys. God bless all. And, mag-iingat kayo dyan. Lalo na sa mga kapwa kong OFW. Makiramdam kayo. Makiisa kayo sa laban natin sa bayan. Tsaka, ano, lagi, sipagan lang natin. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Maraming salamat po at babo!